Minamahal, pag-usapan natin itong ini-reveal ni Moon Tulfo. So, meron kasing revelation si Moon Tulfo na it was a game plan daw, di umano. Ito nga pong ginawang pag-retract, ng pagbago ng salaysay ng ex-DPWH engineer na si Henry Alcantara, na kung hindi ba naman tarantado, nagsauli ng 110 million tapos i-deny niya na wala siyang kinalaman dyan sa flood control anomalies na yan. No? Tingnan nyo, Henry Alcantara changes tone, denies role in ghost flood control projects. Sabi pa nga dito, ex-DPWH engineer to retract flood control testimonies, says Villanueva's lawyer. Sino kaya yung abogadong nag-advise nito? So ngayon, ano nga ba yung game plan? Pag-usapan natin. According nga po dito kay Moon Tulfo, so ito binabasa lang natin yung analysis ni Moon Tulfo. Sabi dito, may game plan sa pagbawi ni na Alcantara, Hernandez, Mendoza, or ng BGC Boys. It was a confusion, mga minamahal, na aaminin mo na nagnakaw ka tapos eventually babawiin mo. For what reason? Di ba nga, sabi ko nga sa inyo kanina, ang pagbawi ng statement, mga minamahal, ng isang witness ay nangangahulugan na maybe tinakot, maybe may napagkasunduan. Kasi yung unang statement na nilabas nila, probably yan talaga yung mas kinakatigan ng Korte Suprema. Kasi yung pangalawa, it means na maybe natakot, ganyan-ganyan. So, hindi lang natin alam. So, kung i-connect natin yung mga analysis, opinion din ng mamamayang Pilipino tungkol nga po dito sa pagbawi nila Alcantara, abay mukhang meron din tong kinalaman this upcoming impeachment ni Vice President Sara Duterte, kasi mukhang humihingi din ata ito sila na, sige, okay lang na makulong kami pag nanalo naman si Sara Duterte. Abay, mabibigyan naman kami ng pardon. Dahil yung mga ituturo namin mga senador, abay, ililigtas na lang namin. Parang gano'n na lang yung mangyayari, mga minamahal. Kasi, sa impeachment complaint, ni Vice President Sara Duterte, although malawak yung usapin ng impeachment, no, mga minamahal, yung mga senador kasi yan, mahalaga yung boto na yan eh. Kasi yung impeachment, it is a number games. Kahit gaano pa man katama, sabihin mo na dapat ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte, gawa nga ng napakadami ng ebidensya. Kahit napakadaming ebidensyang ibinigay mo, kung ang pagbabasihan dito ay numero, talo tayo. Oo, kung sakali man na madaming senador ang pumabor kay Vice President Sara Duterte. For example, naalala ninyo yung nangyari noon kay Chief Justice Renato Corona, kay Corona, 'di ba? Sino lang yung mga humindi noon? 'Di ba si Miriam, si Jokno, at itong si PBBM na ngayon ay presidente na. And the rest, mga minamahal, yes, gusto nilang ma-impeach. Partida Miriam Defensor na yun, late Miriam Defensor na yung nagsabi na hindi. Pero dahil nga ang impeachment is number games, kahit pinatunayan na wala naman talaga yung sasalin, ang dami naman pwedeng dyan, bakit ako pa, di ba? Kahit ang dami naman dyang iba, di ba, sa madaling sabi, di ba, kahit napakadaming ebidensya na nagsasabi na hindi dapat ma-impeach itong si Justice Corona, na-impeach. Kasi nga, ang binagbasihan dito is yung numero, number games, di ba? Tapos inamin din eventually ni Revilla na binayaran siya ng 50 million daw di umano para pumirma. Diba? Tungkol nga po dito sa impeachment complaint. Dito nga, laban kay Justice Corona. Anyway, so sabi ko nga sa iyo, diba, sa inyong mga minaman, ang impeachment ay isa po yung number games. Even though you have a lot of evidences na ito na, may pagnanakaw na, at the end of the day, ang impeachment complaint is just a number. Diba? So, naghahanap ng numero itong si Sara Duterte. So, ngayon, sabi dito sa post ni Moon Tulfo, yan ang nakalap kong balita sa aking Tweety Bird. Okay, sabi pa dito, nakipag-usap ang mga abogado raw ng BGC Boys sa kampo ni Sara Duterte na maaring ma-impeach next month. Okay, so syempre, ito na yung article of impeachment or baka dagdagan yung impeachment kay Vice President Sara Duterte kasi meron pong mga tao na nais mag-file ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. So, pero ang sabi kasi
na napag-usapan kasi din namin kahapon, parang magbaback to zero kahit bubuhayin yung article of impeachment, parang magbaback to zero ulit. Magbobotohan ulit, mga minamahal. So, well, let's see na lang kung ano ba yung mas better. Kasi pag-uusapan naman yan. So, ang pag-asa nila ay ma-acquit itong si Sara sa Senado, acting on impeachment court, at maging presidente sa bansa sa 2028. Ngayon, alam ng mga BGC boys na sila ang madidiin at makukulong sa salang plunder in connection with flood control scams. According sa ating Tweety Bird, sabi ni Montulfo, totoo naman, makukulong naman talaga yan sila eh. Pero dahil nga ginawa silang state, meron witness protection, edi immune sila. Pero dahil nga mukhang nagre-retract, dapat nang makulong tong mga kupal na to. Of course, that foregone conclusion. Sabi dito, pero kapag nanalo si Sara, bibigyan sila ng executive clemency, 'di ba? Or pardon, commutation, or reprieve ayon sa game plan. So, ngayon, kailangan din daw ni Sara na manatili ang mga kaalyado niyang senador dahil physical vote ang kailangan sa impeachment case sa Senado. Iilang mga senador na naunang isinangkot ng BGC boys ay si Senator Chis Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, which is yan yung mga kailangan ni Vice President Sara Duterte na bumoto na hindi siya mapa-impeach kasi nga sabi ko nga sa inyo, ang impeachment ay isa po yung labanan ng numero. So ngayon, kapag itong mga senador na to ay nakulong, 'di ba? 'Di ba? Nawalan ng yung pagiging senador nila. Abay, syempre ang ending nito mga minamahal, baka makulong, ganyan-ganyan. So, kinausap na, 'di ba, ng BGC boys na yung abogado, yung kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi na namin sila ilalaglag. Pero bigyan nyo kami ng pinaka-reward, 'di ba? Hindi namin sila ilalaglag, pero wag nyo din kaming ikulong. 'Di ba? Kasi nangangarap sila na pag manalo itong si Sara Duterte, bibigyan sila ng pardon. Ngayon, ano yung gagawin nila? Kailangan daw na maidiin sa Ghost Project ang mga kongresista na napangalanan upang masangkot si dating Speaker Martin Romualdez and then eventually si PBBM. Kung hindi ba naman kayo mga tarantado? 'Di ba? Mga kupal talaga tong mga hayop na to. Kaya nga 'di ba? May ICI tayo, 'di ba? Independent Commission for Infrastructure. Meron nga tayong ICI, wala nga nakita kay former House Speaker Martin Romualdez. 'Di ba? Wala nakita kay former House Speaker Martin Romualdez na kung ano pa man na pwedeng maisangkot na kaso sa kanya. Kaya nga ipinadala na lang yan sa ombudsman eh. Hindi nyo ba nagigets yung punto? Diyan na nga sa ombudsman kasi yung ombudsman na lang ang bahala. Kung ano ba yung pwedeng isangkot dyan, kung ano ba yung kaso, sila na yung bahala. Kasi wala nga nakita dito sa ICI. Tapos idadawit ninyo, sino yung source ninyo? Si Chavit Singson na wala ding credibility? Ay, mga tarantado. Diba? Mga minamahal, itong mga na to, katulad nila Bryce Hernandez na yan, nila Alcantara na yan, dapat yan talagang sukdulan ng kinakasuhan, oo. Wag nang mag-antay mga minamahal, kasuhan na tong mga to. May nag-message sa atin mga minamahal. Sabi ni Ira, kung madidiin ang mga kongresista sa Ghost Project, maaaring umakyat ang kaso at madadamay ang mataas na opisyal bilang si Martin Romualdez at huli si Bongbong Marcos. Ito ang domino effect na gustong pigilan ng lahat. Ganon? Okay. Sa impeachment case, hindi opinion ang laban, kundi boto. Tama, oo. Physical vote sa Senado, kailangan buo ang kalyado. Binabasa ko yung mga comment ninyo mga minamahal. Sabi pa dito, foregone conclusion na madidiin ang BGC boys. Kahit mag-retract, hindi mabubura ang paper trail. May COA records, bank movements, project documents. Isa pa yan. Totoo. Mga minamahal, hindi nila pwedeng i-retract yung sinabi nila eh. Kasi nandoon na yung yung report sa COA. Thank you sa nag-comment Media Heya. Tama, may mga COA reports tayo, may mga bank movements at mga project documents na hindi nila pwedeng i-deny. Kahit sabihin nila na wala silang kinalaman, the way na inamin nila na meron silang ibinalik na pera, meron ng record ng COA, hindi na yan mabubura ang katotohanan sa simpleng pagbawi nila sa mga salita. Di ba? Nagbabasa ako ng mga comment ninyo.
Okay. Nakipag-usap, totoo ba, Mima, na nakipag-usap ang mga abogado ng BGC Boy sa kampo ni Sara Duterte? Eh, si Sara Duterte, posible nang ma-impeach. Ngayon, ito lang yung aking kalkulasyon. Kung makakwit sa Senado, kung makakaligtas sa impeachment at manalo sa 2028, may pag-asa niyang mga yan. Pwede silang bigyan ng pardon. So, ang mangyayari, magtitiis muna sila. Kapag may kapangyarihan na, aayusin na namin lahat ng yan. So, ganun nata yung plano ng BGC Boys. Diba? Kung makulong sila, okay, sige, 2 taon lang naman. Tapos, pag naging presidente itong si Sara Duterte, okay, sige, sabihin na lang natin, sarado 3 taon kalahati. Diba? Makulong sila ng ganyan kahabang panahon. Pero, pag naupo itong si Sara Duterte, bibigyan sila ng pardon. Diba? Bibigyan sila ng commutation or reprieve. Diba? So, ay nako. Anyway, sa tingin ninyo, mga minamahal, tama ba itong, actually, mali eh. Mali eh. Kahit saang anggulo, mga minamahal eh. 'Di ba? Ito kasi ito yung katotohanan sa BGC Boys, mga minamahal. Itong BGC Boys na to, sila yung nag-expose. Sila yung mayroong hawak ng pera. Sila yung madaling kasuhan ng plunder eh. At sa batas kapag bilyones ang halaga, 'di ba? Walang ano diyan walang plea bargain, 'di ba? Walang tawag dito, habang buhay. Oo, ang kapalit niyan. Kaya mali na, mga minamahal, ang retraction ay hindi po yan pwedeng gawing paglinis ng pangalan. Yan po ay pagtatangka, di ba, mga minamahal, na mas lalo nilang sinisira ang kanilang buhay. Oo, mga tarantado talaga eh. So, may comment akong nabasa. Nasa na ba yun? Di ba? Wait lang. Okay. Di ba, Mima, sila yung may systematic na pagnanakaw? Sila din yung mga may overpriced at ghost project. May malaking pangalan na nakinabang. Oo, sila, mga minamahal. Sila yung mga pinaka-critical. Lalo na yan si Henry Alcantara na aminado na mayroong kinalaman sa pagnanakaw sa pondo ng DPWH. Tapos kinalaunan ng mangyayari, magre-retract siya. E di mas lalo niyang binaon sa hukay ang kanyang sarili. 'Di ba? Hindi nga lang sila umamin eh. May pera nga silang ibinalik, mga minamahal. Nagpakita sila ng intensyon na gusto nilang maging state witness. Eh ganito kasi, ayaw mag-antay eh. Apat ba? Oo. Hindi pa kasi ata na-approve, mga minamahal, ng DOJ or ng korte itong ang kanilang inilalakad na maging state witness sila. Mukhang hindi ata na pagbigyan. Pero hindi pa naman ibig sabihin na deny na. Baka pinag-aaralan pa, baka kulang pa yung ibinalik ninyo, baka itong si Hernandez ba to, mga minamahal? Ito si Alcantara, itong si Hernandez, kotse yung mga ibinalik. So, syempre pag may binalik ka, you are willing, 'di ba, na makipag-cooperate sa gobyerno. Pero ang ginawa ninyong pagbaliktad na, yan ay ibig sabihin or medyo flows na yan, na dapat makasuhan na din talaga kayo kasi mga sinungaling kayo. Tingnan nyo, hindi pa nga na-approve yung pagiging state witness ninyo, nagsisinungaling na kayo. Paano pa kayo pagbibigyan yan? 'Di ba? Okay. Mima, bakit bigla silang nag-retract? Eh, napaliwanag ko na kanina, nag-retract sila eh. Baka hindi ata sila nabigyan ng sapat na proteksyon. Or baka hindi sila tinanggap ng state, ng witness protection program. Or baka naman nangangahulugan na endangered na ang kanilang buhay at pamilya nila. Baka tinakot, 'di ba? Kaya biglang nagbago. So, hindi natin alam kung ano yung reason. Pero yung pinakamalapit dyan na reason, mga minamahal, mukhang nagkatakutan na. 'Di ba? Kasi sila makukulong, tas yung pamilya nila, tingnan mo, 'di ba? Nasa ano yung buhay. So, anyway, mga minamahal, ang retraction naman, hindi naman ibig sabihin niya na nagtataksil ka. Pero isa lang yung nakikita talaga sa mamamayang Pilipino, the way, kasi minsan depende din yan sa sa pangyayari. Nangyari kasi nagsauli ka ng pera. Tapos bigla mong babawiin ang sinabi mo, parang ang salahula mo naman ata noon. Pero isa lang yung nakikita ko na maybe tama itong sinabi ni Tulfo na maybe there was a game plan. 'Di ba? Oo, 'di ba? Ang game plan nila is i-retract, 'di ba, mga minamahal, ang confession, 'di ba? Tapos, palabasing gawa-gawa lang yung kanilang mga naunang salaysay para i-delay ang kaso, 'di ba? At para maghintay na lamang sila ng political shift. At syempre, diyan na papasok yung mga malalaking pangalan, 'di ba? So, makikipag-usap, sabi ko nga sa inyo, posibleng dyan na pumasok ang mga malalaking pangalan. Posibleng nakipag-usap na sila dito nga po talaga sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Kasi ang konklusyon dito, mga minamahal, di ba,
kung makakwit sa Senado, kung makakaligtas sa impeachment at magkakaroon ng pag-asang manalong presidente sa 2028, eh may pag-asa sila sa executive clemency, which is yung pardon, yung commutation, at yung reprieve. Alright, so kayo, ano yung masasabi nyo dito mga minamahal? Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, it was 30 minutes mga minamahal. 'Di ba? Mahaba-haba din tong ating napag-usapan. Anyway, yun lang at ingat mga kababayan.